Praise the Lord! Kumusta na po kayo? Welcome, Kingdom Talkers! Muli tayo po ay salo-salo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, sa pagkakataon pong ito ay panibagong serye po ng pag-aaral ng salita ng Diyos ang ating tatalakayin. You will not fall into various loneliness, shame, and sins if you have just kept your Father's instruction or teaching. Hindi ka mahuhulog. Yung sa anumang uri ng kasalanan o kalumbayan, kung sinunod mo o sinusunod ang mga turo ng Ama. I couldn't forget the teaching of the father of Kuya or Pastor Joey Crisostomo. Narinig ko po sa kanya. Ang sabi daw po ng kanyang father, kapag marunong ka ng mahiya, tao ka na. This means a lot. How about you? When you were young, ano pong katuruan ng iyong ama na natatandaan mo pa? Maybe others will say, be educated so that no one can fool you. Don't be involved in street fights. Respect your teachers. Ang dami pong mga pangaral ng ating mga magulang na narinig po sa kanila para sa ating mga kapakanan. But is there someone among them who have said, say to wisdom, you are my sister, and call understanding your intimate friend, that they may keep you from unadulterous. Sa pagkakataong pong ito ay talakayin po natin ang titulong Wisdom and Understanding will prevent you from adultery. Wisdom and understanding will prevent you from adultery. Buksan po natin ang ating mga Biblia dito po sa Proverbs chapter 7. Siguro po ay basahin po ninyo ang buong chapter ng Proverbs chapter 7. And God willing po ay matalakay po natin ang buong chapter na to. Mapag-aralan po natin. Ang sabi ho ng Proverbs chapter 7, yung sumulat, my son, keep my words and treasure my commandments within you. Sa verse 2, keep my commandments and live, and my teaching as the apple of your eye. Verse 3, bind them on your fingers, write them on the tablet of your heart. Verse 4 of Proverbs chapter 7, say to wisdom, you are my sister, and call understanding your intimate friend. Verse 5, that they may keep you from unadulterous, from the foreigner who flatters with her words. Praise the Lord! Una ho, makikita ho natin yung a loving father instructs his son. Yung mapagmahal na ama ay tinuturuan po niya yung kanyang anak. Ano ho ang turo nitong mapagmahal na ama? Keep my words, treasure my commandments, and my teaching. They just mean one thing. Sa Tagalog po ay ganito po ang banggit. Aking anak, salita ko sana ay ingatan, itanim sa isip at huwag kalimutan. Ang utos ko ay sundin mo upang mabuhay ng matagal. Turo ko'y pahalagahan parang mahal mong pananaw. Well, ang sabi ko po, keep my words, treasure my commandments, and my teaching. They just mean one thing. This is the instruction of the loving Father. Wow. He has to keep, the Son
has to keep his father's teaching, words, or commandments as the apple of his eye. Ang sabi ho ng Proverbs chapter 7 verse 2a. Tiningnan ko po yung Hebrew word ng teaching. Ang ibig sabihin po ay law. Teaching means law. Yung Hebrew word po niya is Torah. And it means instruction, direction, law, or the whole law. In Israel, a father and mother were sources of instruction and teaching for life. Kung tayo po'y mga magulang, tinuturuan ho ba natin ang ating mga anak ng salita ng Diyos? This teaching or the law of the Lord must be kept as the apple of your eye. Ito po yung sabi ho nung father sa kanyang anak. Dito po sa verse 2. And my teaching as the apple of your eye. Apple of the eye, an old English expression referring to the pupil of the eye. This phrase is used symbolically for something cherished. Ano ho bang ibig sabihin ng something cherished? Ang ibig sabihin po talagang mamahalin mo. You love and care very much for. Talagang mamahalin mo, iingatan mo ang mga utos ng Ama. Kung yan po'y dadalhin natin sa kingdom of God, you have to love the laws of the King of heaven. This praise is used for something cherished, precious, not to be treated carelessly, sapagkat ang mga salita ho ng Diyos ay valuable and protected. At meron sinabi ho rito sa verse 2, keep my commandments and live. Tinignan ko po yung Hebrew word ng live is koya. Koya. Ang ibig sabihin po, sustain life or live prosperously. Kapag sinusunod mo yung mga utos ng Ama, sinusunod mo ang mga utos ng Diyos, you can sustain life through the Holy Spirit. Masusustain yung buhay mo. And then you will live prosperously. And then ang sabi ho dito po sa verse 3, bind them on your fingers, write them on the tablet of your heart. So the son has to bind the commandments and teaching on his fingers. It means to say, he has to keep them constantly in view. And he has to write them on the tablet of his heart. It signifies his moving principles. Sinasabi ho ng father sa kanyang anak, kailangan ang aking mga utos, sila yung maging prinsipyo. Ito yung mga paniniwalaan mo. Ito yung ikabubuhay mo. Wow, praise God. Napakayaman po ng salita ho ng Diyos. Mga magulang, mga kapatid, kung mayroon po mga baguhan na sumusubaybay sa programa po ng Kingdom Talks, I want to challenge you. I want to encourage you. If you want light that is victorious, buhay na masagana, abundant light, you need to hear the Word of God. And you need to obey the laws of the kingdom of heaven. Sandali po tayong manalangin. Kung mayroon man po mga first-timers na sumusubaybay sa programa ng Kingdom Talks, just follow this simple prayer. Sabihin mo na nagmumula sa iyong puso at gamitin mo yung mga labi. Dakilang Diyos, lumalapit po ako sa iyo. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Linisin mo po ako at hugasan ang aking mga kasalanan sa magitan ng dugo ni Jesus na nabubo doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, O Diyos. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay.
Banal na Espiritu, manahan ka sa akin. Lord Jesus, Ikaw po ay aking Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap kita sa aking puso. Maraming salamat. Ako na lang po mananalangin. Heavenly Father, I pray for each and every one of them. Lord, guide them and bring them to the right church. At malaman po nila ang iyong mga salita. At sino man po ang mayroong karamdaman sa kanila, pagalingin mo po sila, O Diyos. Be healed in the name of Jesus. You spirit of infirmity, anumang uri ng karamdaman sa iyong katawan, inuutusan ko ang karamdaman na yan ay matunaw at ikaw ay gumaling sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and Amen. Well, sa susunod po ay abangan natin muli ang pagpapatuloy nitong seryeng ito ng Kingdom Talks. Jesus loves you so much. Sa Kanlungan TV, may tahanan ka.